The Forgotten Chef King. Kabanata 3. Ang mga sinabi ni Harold West o mas kilala bilang Lion Bro ay hindi lang nagpabangon agad kay Carl Harrington, kundi nagpatahimik din kina Marcus Ashford, Cassandra Royce, at Gareth Stone. Medyo nagulat si Marcus. Kahapon lang ay nainsulto niya ang binatang ito, ngunit hindi niya masyadong binigyan ng halaga. Hindi niya akalaing ganito pala kapag tanim ng galit ang taong iyon, at pati sa simpleng tindahan ng inihaw na tupa sa tapat, naglakas loob pa ring manginis. Napakunot ang noo ni Cassandra. Marunong din ang dalaga at agad na naunawaan ang sitwasyon. Siguro'y dahil pinilit niyang kumain ng shish kebab kahapon kaya't nag-init ang ulo ni Carl at pinuntirya si Marcus. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagsisisi at lalo pang bumaba ang tingin niya sa pagkatao ni Carl Harrington, ganito ba kababa ang loob ng isang lalaki para guluhin ang tindero ng napakasarap na inihaw. Samantala, nanlamig ang pakiramdam ni Gareth Stone. Hindi man niya alam ang nangyari kahapon, malinaw sa sinabi ni Harold West na, ang taong gustong galawin ni Carl ay hindi basta pwedeng galawin. Ibig bang sabihin, ang tinutukoy nito ay si Cassandra Royce. Ang pamilya Royce ay orihinal na mula sa Hackney, ngunit dahil sa ilang dahilan ay inilipat ni Isaac Royce ang negosyo sa lungsod ng Camden. Bagong dating pa lamang sila ngunit ramdam na ang bigat ng kanilang pangalan. Maraming lokal na mayayaman ang gustong makipag-ugnayan sa kanila, at kabilang dito ang ama ni Carl Harrington. Matapos ang Windsor Imperial Banquet kagabi, iniutos ng kanyang ama na ihatid niya si Cassandra sa hotel. Ang tunay na pakay. Upang maglapit ang kanilang pamilya sa makapangyarihang puno ng Royce family. At ngayon, habang iniisip ni Gareth ang sinabi ni Harold West, parang nabuo sa isip niya na nais ni Carl Harrington ang dalaga, at balak pa nitong gumamit ng dahas para maangkin ito. Kung kaya't ganito pala ang dahilan kung bakit nagmamadaling dumating si Harold West para agawin si Cassandra. Nanlamig ang maamo at tila inosenteng mukha ni Gareth Stone, isang mukha na kahit sa gitna ng rumble ay may ngiti. Ngunit ngayon, ang tingin nito kay Carl ay parang yelong nagbabanta ng kamatayan. Carl, mariin ang boses nito, may bigat at halong pananakot. Ano bang kalokohan to? Mabuti pa, magpaliwanag ka, ngayon na. Kuya Gareth, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Misunderstanding lang to, hindi ko nga kilala tong taong to. Napapanik na si Carl, at kahit anong diskarte niya, para na siyang batang walang laban. Kumunat ang noo ni Harold West, tila nalito sa sinasabi nito. Sandali, Carl. Hindi ba ikaw mismo ang tumawag sa akin para manggulo? Bakit ngayon ay ayaw mo nang aminin? Tumahimik ka nga. Gusto na niyang sampilan si Harold, walang ka-sense of teamwork. Para siyang kabayong nadapa sa gitna ng karera. Nanginginig ang dibdib niya sa kaba habang nakatingin sa malamig na tingin ni Gareth. Hindi ko talaga pinupuntirya si Cassie, nakita ko lang tong stall ng kebab, kahit 10 tapang ko pa, hindi ko siya gagalawin. Hindi natuwa si Marcus sa narinig. Alam niyang malinaw ang nangyari, pinagtripan siya ni Carl kahapon, at ngayon ay napadpad lang dito si Cassandra nang walang kaalam-alam sa tensyon. Ngunit hindi niya ito ipinaliwanag ng mabait. Sa halip ay ngumisi siya. Carl, hindi nga tayo magkakilala, pero kahapon nang bumili ka ng kebab, pina-line up kita. At dahil lang doon, hindi mo ako nagustuhan at gusto mo akong ipabugbog. Seryoso ka ba? Hindi makasagot si Carl. Kung pwede lang niyang itanggi at gawing maliit ang isyu, ginawa na niya, pero wala na siyang lusot. Sa loob-loob niya, kung may nabibili lang sanang gamot ng pagsisisi, bibili siya ng 2 kaagad. Humigpit ang panga ni Gareth. Kung totoo ngang gusto mo lang manakit, lalo na kay Cassie, isinusumpa ko, kahit sa harap ng pamilya mo pa, people ayan kita hanggang sa hindi ka na makalakad habang buhay. Hindi na nakipagtalo si Carl at tatalikod na sana nang. Sandali. Sigaw ni Marcus. Ganun na lang ba? Aalis ka na lang. Nanigas si Carl at dahan-daang lumingon. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi na natin pag-uusapan kung bakit ka tumawag ng tao para manggulo. Pero dahil sa kaguluhang to, bumagal ang negosyo ko ngayong gabi. At kung sakaling may mga regular customer na matakot bumalik, paano ko babawiin yun? Siyempre, kailangan mong bayaran ang pagkawala ko. Ngumisi si Marcus, halatang may plano. Napamura si Carl sa isip. Tung makong na to, gusto pang kumita sa gulo. Sige nga, bayaran mo. Sabat ni Cassandra, galit na galit. Kababoy mo, yung kebab ko nga, nahulog na sa lupa at hindi ko man lang natikman. Gusto sanang ayusin ni Harold West ang pagkakaamin ng dalaga na may kebab siya kanina, pero nagpasya na lang siyang manahimik. Sa halip na magmatigas, napilitan si Carl na kunin ang pita kanya at maglabas ng 3 o 4 na libo.
Bilang isang anak mayaman, sanay siyang magwaldas, pero ngayong ibinubulsa ni Marquez ang salapi, para bang may kumurot sa puso niya, o mas masahol pa, parang tinanggalan siya ng isang bato sa loob. Okay na to. Matapos bilangin, ngumiti si Marquez, parang nanalo sa pastahan. Hindi na umimik si Carl at tatalikod na sana ulit nang pigilan siya ni Cassandra. At isa pa, bawal na bawal ka nang lumapit dito. Kung ayaw mo, huwag ka nang manggulo. At kapag nalaman kong ginawa mo ulit to, pati papa mo, hindi ko patatawarin. Nagkatinginan sina Marquez at Cassandra. May matamis na ngiting gumuhit sa labi ng dalaga na hindi naman napansin ni Carl dahil nagmamadali na itong makaalis. Paglabas niya sa kalsada, naroon si Charles Preston at binati siya. Carl! Pero hindi siya kumibo, sumakay na lang sa kotse at umalis ng mabilis. Pag-alis nila, ngumisi si Marquez. Pasensya na sa nangyari, lahat ng skewers ngayong gabi, libre. 5 lang kada tao, hanggang maubos. Biglang nagsigawan sa tuwa ang mga tao at pumila. At sa gitna ng ingay, humaba pa lalo ang pila sa Camden Night Market. Itong 5 tusok, para sayo. Inabot ni Marcus Ashford ang 5 tuhog ng inihaw na karne kay Cassandra Royce. Para itong pas ang nakakita ng paboritong pagkain, nakanganga, halos tumulo ang laway. Nang makita niyang para sa kanya pala iyon, mabilis niya itong kinuha. Dahil sa nangyari kanina, hindi na siya nagpakipot. At sa totoo lang, gustong-gusto ni Marquez ang ganong trato, parang siya lang ang iniisip ng babae. Kumuha ulit si Marquez ng 5 tuhog at iniabot naman kay Gareth Stone. Salamat sa tulong kanina. Tikman mo ang luto ko. Sa unay tatanggi pa sana si Gareth. Hindi siya mahilig sa mga tinatawag niyang street food. Pero nang sumangot siya ng amoy ng bagong inihaw na kordero, malasa, may halong usok at pampalasa, napalunok siya ng laway ng hindi namamalayan. Sa huli, tinanggap din niya ang mga ito. Dahan-dahan siyang kumagit. Malutong ang labas, malambot ang loob. Damaloy ang mainit-init na mantika ng kordero sa kanyang bibig, pero hindi nakakasuya. Sa halip, parang lalo pang gin-icing ang kanyang gana. Ang amoy ng cumin na hinalo sa lam ay parang mahika sa ilong, isang panlasa at samyo na parang panaginip. Hindi nagtagal, nakalimutan na ni Gareth ang pagiging pihikan. Maging si Cassandra, kahit pino at maingat ang kilos bilang isang babaeng may pinag-aralan, ay hindi nakatiis. Kumakain man siya ng paunti-unti, hindi maitago sa kanyang mukha ang saya at sarap. Nang maubos ni Gareth ang 5 tuhog, tumingin siya kay Marquez. Pwede pa bang makadagdag? Natawa si Marquez. Kung gusto mo, bumalik ka araw-araw. Sige, sige. Mabilis na sagot ni Cassandra, parang bata. Napailing si Gareth. Ako pa naman ay bodyguard, mukha bang babalik lang ako dito araw-araw para sa mutton skewers. Pero naalala niya ang amoy at lasa nito, at naisip niyang, kung para sa kaligtasan ng amo niya, bakit hindi? Matapos ang 5 tuhog, napatingin si Cassandra sa kamay ni Marquez, parang gusto pa. Pero nang iabot na ito ni Marquez, ngumiti lang siya at hinaplos ang maliit niyang tiyan. Tama na, baka maging matabang dalaga ako. Ayos lang, bukas ulit. Nakangiting tugon ni Marquez. Hindi na siya nagpumilit, syempre, iniisip din niya ang magiging katawan ng kanyang future girlfriend. Bago sila umalis, naalala ni Cassandra ang isang bagay. Teka, ano nga pala ang pangalan mo? Ngumiti si Marquez. Marcus Ashford. Ako naman si Cassandra Royce. Bumungis-ngis siya, parang may sikreto. Marcus Ashford, magkita tayo bukas. Bukas ulit. Pinanood ni Marquez ang pag-alis ni Cassandra at Gareth, hanggang sa mawala ang mga ito sa mata, natabunan ng ilaw at tao sa Camden Night Market. Napangiti siya. Ayos, malapit ko na siyang makuha ngayong gabi. Dapat ba akong magpasalamat kay Carl Harrington? Kung hindi siya gumawa ng gulo, baka hindi kami naging ganito ka-close ni Cassandra. Kinabukasan ng umaga. Pagmulat ni Marquez, isang maliit na mukha ang halos dumaikit sa kanya. Si Cyril Clark, malalaki ang matang parang bituin, nakatitig sa kanya na may pilyang ngiti. Namumula ang mukha ni Kuya, siguro may panaginip ka kagabi, no? Nagulat si Marquez. Tumpak. Napanaginipan ko nga si Cassandra, at hindi iyon bagay marinig ng bata. Saan mo natutunan yang ganyang bagay? Umupo siya mula sa sofa, mabilis na kumuha ng unan para takpan ang kanyang harapan, mga problema ng kabataan, lalo na sa umaga. Tinitigan niya si Cyril. Sino ang nagtuturo sa'yo ng mga kalokohang yan? Umiling si Cyril, seryoso ang tono. Wala. Alam ko lang. Noong nanaginip ako na prinsesa ako ng Candy Kingdom, kumain ako ng napakaraming candy. Pagkagising ko, pulang-pula din ang mukha ko, katulad mo. Napahawak si Marquez sa sentido. Noon may lagnat ka kasi.
Ayaw na niyang palawakin pa ang usapan. Nang makita niyang nagluluto si Jenny sa kusina, nagmamadali siyang pumunta sa banyo para maghilamos at tumulong sa paghahanda ng agahan. Sa maliit nilang tahanan, ganito nagsisimula ang bawat araw. Matapos ihatid ang dalawang nakababatang kapatid sa paaralan, sumakay si Marcus sa kanyang maliit na tricycle papunta sa palengke para bumili ng kordero. Pero pagdating doon, agad niyang nakita ang dalawang pamilyar na mukha. Si Edwin Harper, mataba, bilugan ang katawan, kasama ang alagad nitong si Charles Preston. Nakatayo sila sa harap ng pwesto ng kordero, parang may hinihintay. Narinig ni Marcus ang boses ni Edwin, malakas at mayabang. Mamaya, pag dumating yung tao, siguraduhin mong kilala mo kung sino siya. At huwag kalimutang sabihin na ako ang head chef ng The Westbridge Hotel. Maliwanag. Opo, sagot ni Charles, pero halatang hindi masaya. Kagabi lang, muntik na niyang makuha ang pabor ni Carl Harrington, pero nasira lahat dahil kay Marcus. Ngayon, pinapapila siya rito ng maaga para lang magpatunay ng kung anong kabalbalan. Sigurado ka bang ganon kagaling yung sinasabi mo? Bulong ni Charles. Tayo na nga ang head chef, tapos parang alipin lang tayo rito. Ano bang alam mo? Single ni Edwin. Yung manok na niluto niya kahapon, amoy pa lang, hindi ko na magaya. Kung makuha ko lang ang teknik niya, siguradong may panghanda ako sa VIP guests natin. Napailing si Charles. E di bilhin mo na lang ang recipe niya. Walang bibili. At tandaan mo, pag dumating siya, respetuhin mo parang tatay mo. Bago pa makasagot si Charles, pumasok sa palengke si Marcus, may dalang cooler box. Hindi niya alam na ito pala ang hinihintay ng kanyang master. Nang makita ni Charles si Marcus, sumimangot siya. Ah, perfect. Magandang pagkakataon para ipahiya ka. Chef ako ng The Westbridge Hotel, tapos ikaw, nagtitinda lang ng kordero. Tingnan natin mamaya. Pero bago pa siya makaisip ng plano, napansin niyang kumislat ang labi ni Edwin sa tuwa. Ayan na siya. Charles, kumilos ka ng maayos. Ipakita mo ang respeto, parang sarili mong ama. Master, siya ba yung matangkad na lalaking sinasabi niyo? Para bang tinamaan ng kawali sa ulo si Charles Preston bago tuluyang natauhan. Siya yung nagbebenta ng lamb skewer sa Camden Night Market. Paano siya makakagawa ng putahe na hindi kayang tapatan ng isang 5-star chef na gaya niyo? Ang mundo ng kusina ay parang alon sa dagat, hindi mo alam kung kailan tataas o bababa, sagot ni Edwin Harper na may pagmamataas. Ano bang 5-star chef, sa paningin mo? Halika nga't ikwento mo, sinabi mong nagbebenta siya ng lamb skewer sa Camden Night Market. Ibig sabihin, nakita mo na siya. Ah, oo. Minsan lang, sagot ni Charles Preston na nag-aalangan. Dalhin mo ako roon minsan. Sigurado akong kakaiba ang timpla ng kebab ng batang yun. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Edwin Harper. Nang makita nilang papalapit si Marcus Ashford, agad ngumiti ng magiliw si Edwin Harper. Inunat pa niya ang kamay upang tulungan itong buhatin ang fresh keeping box, handang magbigay ng papuri. Pero sinalubong siya ng matalim na titig ni Marcus. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Marcus. Nakilala agad ni Marcus sina Edwin Harper at Charles Preston. Si Edwin, isang mayabang at matabang lalaki, ay minsan nang sumugod sa bahay niya upang kumain ng libre, ipinakilala pa ang sarili bilang chef ng Westbridge Hotel. Hindi maganda ang kutob niya rito. Lalo pang tumindi ang hinala niya nang makita si Charles Preston, na kagabi lang ay kasama ni Carl Harrington. Little brother, bibili ka ba ng karne ng tupa? Gusto mo, ako na ang kukuha para sayo, ani Edwin Harper na may ngiting pilit. Ano na naman ang binabalak mo? Mariing balik ni Marcus, malamig ang boses at punong-puno ng pagdududa. Hoy, anong iniisip mo? Ako ang head chef ng Westbridge Hotel, sinabi ko na yan nung isang araw pero hindi ka naniwala. Heto, kasama ko ang apprentice ko ngayon. Siya na mismo ang magpapatunay. Lumapit si Edwin kay Charles. Charles, halika nga at sabihin mo sa kanya kung sino ako. Napatingin si Marcus kay Charles. Dahan-dahan itong lumapit, pero hindi makapagsalita. Naiinis na si Edwin. Ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na. Master, kasi, bakasang ka ba sa tinig ni Charles? Tigilan nyo na ang palabas na yan. Malamig na sambit ni Marcus, at mariing tumingin sa kanila. Bumalik kayo kay Carl Harrington at sabihin sa kanya, kung may gusto siya, sabihin niya ng direkta. Ako si Marcus Ashford. Huwag niyo akong pagaksayahan ng oras sa mga ganyang trick. Napatigil si Edwin. Carl Harrington. Anong pinagsasabi mo, bro? Lumayas na kayo. Wala nang pasensya si Marcus sa kanilang dalawa.
Bilang dating god of food sa ibang mundo, mabigat ang presensyang dala niya. Napatigil ang dalawa, tila nanginginig sa tensyon. Okay, okay. Huwag ka nang magalit. Aalis na kami. Agad hinayla ni Edwin si Charles palabas ng palengke. Pagkalabas, mariing huminga si Edwin at sinama ng tingin si Charles. Anong kalokohan to? Bakit nadamay si Carl Harrington? Walang nagawa si Charles kundi ikwento ang nangyari kagabi. Nang marinig iyon, nag-apoy ang galit ni Edwin at paulit-ulit siyang sinipa. Gusto ko pa sanang makipagkaibigan sa kanya. Pero salamat sa'yo, inawi mo na siya. Pagbalik sa loob, napabuntong hininga si Marquez habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. Mukhang hindi talaga siya tinatantanan ng gulo. Lumapit siya sa pamilihan ng tupa at kinuha ang mga kailangan. Ano ba't inawi mo yung matabang yun? Tanong ng butcher. Nagtatanong pa yan tungkol sa'yo nung isang araw. May masama siyang plano, sagot ni Marquez, walang gana. Talaga. Chef siya sa Westbridge Hotel. Pwede ba naman siyang mandaye? Napatingin si Marquez. Kilala mo siya. Kilala ko siya. Si Edwin Harper, head chef ng Westbridge. 5-star ang rating niyan. Nakita ko na yan sa hotel, hindi ako pwedeng magkamali. Huwag mong maliitin kahit mataba siya, napakahigpit niyan sa kusina. Walang nagtatangkang sumuway sa kanya. Napatigil si Marquez. Head chef pala ito ng Westbridge Hotel. Pero kung ganoon, bakit kasama nito si Charles na kasabwat ni Carl Harrington kagabi? Hindi niya tuloy alam kung maniniwala ba siya o hindi. Sa huli, napailing na lang siya. Kung ano man ang mangyari, haharapin na lang niya ng maingat. Mabilis lumipas ang araw at dumating ang gabi. Tulak ni Marquez ang kariton papunta sa Camden Night Market. Napansin niyang wala na roon ang best roast lamb stall na kalaban niya nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, mas dumagsa pa ang mga tao sa kanya, lalo na't kagabi, napakain sila ng libre ni Carl Harrington at natikman ang kanyang masarap na kebab. Abala siya sa pagluluto, pero panay ang lingon niya sa paligid, umaasang makita ang babaeng laman ng isip niya. Ngunit wala. Sa halip, may biglang tumapik sa balikat niya. Si Garrett Stone iyon, may dalang ngiti, pero wala si Cassandra. Naglipat kasi si Grandpa at si Cassie sa bagong bahay. Abala pa sila sa pag-aayos, paliwanag ni Garrett. Pero pinaabot niya, gustong-gusto niya ng kebab mo. Sabi niya, buong araw na siyang nag-crave sa lasan yun. Napangiti si Marquez kahit may halong panghihinayang. Sandali lang. 20 skewers ang niluto niya para kay Cassie. Ibinigay niya kay Garrett ang kalahati, at ang natiray para dito mismo. Pagkaalis ni Garrett, may muling lumapit. Isang matabang lalaking may pilit na ngiti at hawak ang $10. Little brother, 5 skewers nga. At muli, si Edwin Harper ang nasa harap niya. Sa totoo lang, nang makita ni Edwin Harper na dahan-daang lumapit sa harap ng barbecue stall, dala ang bilugang mukha at ngiting parang batang nahuli sa kasalanan, ay bahagyang napahanga si Chef Marcus Ashford sa tiyaga ng taong ito. Lumingge siya, siniguradong walang ibang manggugulo. At dahil kilala ng may-ari ng karinderya ng karne si Edwin mula sa palengke kaninang umaga, bahagyang lumambot ang tingin ni Marcus sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ay nawala ang kanyang pagbabantay. Tahimik niyang kinuha ang tiket mula kay Edwin at iniabot dito ang 5 mainit-init na tusok ng karne. Si Edwin, na narinig mula kay Charles Preston na si Marcus ay may tindahan ng lamb skewers dito, ay napadpad ngayong gabi. Bilang isang master chef, medyo mababa para sa kanya ang ganitong klase ng street food. Ngunit nang naamoy niya ang halimuyak ng iniihaw, para bang may humila sa kanya palapit. Nang makuha niya ang unang kagat, sumeryoso ang mukha niya, at agad itong nabigla. Sanay ang panlasa ni Edwin sa pinakamataas na kalidad ng pagkain. Sanay siya sa mga kakaibang sangkap at teknik, ngunit kahit ang pinakamainam niyang luto ng karne ng tupa ay tila ba kumupas kumpara sa simpleng tusok na hawak niya ngayon. May kakaibang lalim ang lasa, para bang pinagsama ang isang basong mamahaling alak at isang obra maestrang pagpipinta. Nalunod siya sa sarap. At habang ngumunguya, para bang nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, mula sa matabang chef, tila ba unti-unting nabawasan ang bigat dala ng bawat subo. Napangiti si Marcus. Kitang-kita niya na hindi basta-basta si Edwin pagdating sa pagtikim. Totoong may hilig at pag-ibig ito sa pagkain. At sa bawat kagat, makikita ang pusong handang kilalanin ang galing ng iba. Mahigit 10 minuto bago naubos ni Edwin ang 5 tusok. Sa huli, napabulong ito, parang isang siyentistang naharap sa misteryo. Bago pa ito inihaw, marinade na. Pinawi ang lanso pero napanatili ang lambot at tamis ng karne. At may isa pang lasa, isang pampalasa na tila huling piraso ng puzzle na nagpapasiklab sa kabuoang timpla. Ano yun? Hindi na nakatiis si Edwin.
Tumitig siya kay Marquez at halos manghingi ng tulong. Anong huling pampalasa nga iyon? Gumamit ka ba ng mamahaling sangkap? Ano iyon? Humin, nakangiting sagot ni Marquez. Napatigil si Edwin. Humin. Oo, karaniwang cumin lang. Pinipirito muna sa kawali, ginagawang pulbos, saka iwiwisek sa karne. Agad siyang natauhan. Tama nga. Humin. Pero sa pagsanib nito sa lam. Parang may mahikang nangyari. Kamangha-mangha. Napangiti si Marquez. Sa nakalipas na halos 80 taon, bihira nang makita ang cumin. Minsan siyang tinawag na hari ng pampalasa, pero unti-unti na itong nawala sa kusina ng mga modernong chef. Kaya kahit si Edwin, na isa sa pinakamahusay sa kanyang larangan, ay hindi ito nakikilala kaagad. Ikaw talaga ang hinahanap ko. Biglang sambit ni Edwin. Bro, maaari bakit? Busy ako, putol ni Marquez, habang patuloy na iniikot ang mga tusok sa baga. Kung may sasabihin ka, hintayin mong matapos ako. Pero, hindi ko tututulan kung tutulungan mo ako rito. Kung ibang araw iyon, tatawanan lang ni Edwin ang ideya na siya, isang 5-star chef, ay magtinda ng tusok-tusok sa kalye. Pero ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam, isang karangalan. Ang inasal ni Marquez kanina sa big chicken dish ay sapat ng dahilan para mahumaling si Edwin, pero ang lamb skewers na ito. Ibang antas na. Walang sabi, tinaas ni Edwin ang manggas at tumayo sa tabi ni Marquez. Tumango si Marquez. Para sa kanya, walang halaga ang titulo ni Edwin bilang 5-star chef. Ang mahalaga ay ang reaksyon nito sa pagkain, isang patunay na may tunay itong respeto sa sining ng pagluluto. Pero para tuluyang makuha ang tiwala ni Marquez, kailangang magpakahirap din siya sa pagbebenta ng lamb skewers. Pantay ang init sa pag-iiho. Huwag susobra o kukulang. Kapag gintong-ginto na ang karne, doon lang perpekto, wika ni Marquez habang ipinapakita ang galaw. Nakinig si Edwin, parang estudyanteng muling natututo. At dahil sanay siya sa kusina, mabilis niyang nakuha ang tamang ritmo. Di nagtagal, hati na sa dalawang pila ang mga customer, isa sa harap ni Marquez at isa sa harap ni Edwin. Ngunit dito nagsimulang maramdaman ang totoong antas ng husay. Sa unang sandali, may hangering higaita ni Edwin si Marquez. Ngunit habang tumatagal, kitang-kita, mas mahaba ang pila kay Marquez, at mas masaya ang mukha ng mga bumibili sa kanya. Ang kaibahan. Manipis pero malinaw. May lamang at lalim ang bawat tusok ni Marquez na hindi pa rin kayang tularan ni Edwin, gaano man siya kahusay. At doon, tuluyan nang nawala ang anumang pagmamataas si Edwin. Pagsapit ng 10:00, ubos na ang lahat ng lamb skewers. Marami pang naghintay pero umuwing bigo. Nang sila'y naglalakad pabalik sa komunidad, binasag ni Marquez ang katahimikan. Sige, sabihin mo. Ano ba talaga ang pakay mo? Huminga ng malalim si Edwin. Yung recipe para sa chicken dish mo noong nakaraang araw. Ibebenta mo ba sa akin? May paparating akong napakahalagang bisita. At iyon mismo ang hiniling niyang kainin. Dahil lang sa bagay na yan, ilang beses mo na naman akong ginulo. Hindi na nakapidyo si Chef Marcus Ashford nang marinig ang sinabi ni Edwin Harper. Sigurado na siyang wala itong kaugnayan kay Carl Harrington pero hindi niya maintindihan kung bakit halos mabaliw ito nitong mga nakaraang araw. Isa pa, kilalang chef din si Edwin Harper, ano bang klaseng bisita ang gustong-gusto nitong mapasaya para magmukha siyang ganito ka-stress? Hindi na nakatiis si Marquez at nagtanong, yan bang bisitang yan, sobrang pihikan ba? Pihikan. Napangiti ng mapait si Edwin. Di lang basta pihikan. Isa siya sa mga alamat ng industriya ng pagkain, si Ian Bridgeton ang pangalan niya. Ilang araw mula ngayon, pupunta siya sa Camden para makipag-usap sa mga kliyente. Dahil sa koneksyon, naiayos na dumaan siya sa amin para kumain. Pero malaking problema yon sa akin, kapag nasiyahan siya, tataas ang reputasyon namin. Pero kung pumalpak kami, isang salita lang niya, kaya niyang bawasan ang negosyo namin ng kalahati. Sabihin mo sakin, paano ba ako makakampante sa ganitong sitwasyon? Teka, paborito niya ang manok. Nagningning ang mga mata ni Marquez. Tama, sagot ni Edwin. Si Ian Bridgeton, lampas 90 na ang edad. Noong kabataan niya, wala pa yung tinatawag na vegetarian movement. Noon, sikat na sikat ang mga lutong karne, at paborito niya talaga ang manok. Ngayon, halos 80 taon na mula nang ipagbawal ang karne dahil sa lason at sakuna. Balita nga, sa nakaraang 2 taon, naglakbay siya sa buong bansa para lang hanapin ang lasa ng manok na natikman niya noong kabataan, pero hanggang ngayon, wala pang nakakapantay. Sa totoo lang, mula nang ipagbawal ang karne dahil sa biohazard, nagdulot ito ng halos pagbagsak ng kultura ng pagluluto.
Karamihan ng mga recipe ng karne ay nawala, at kung may naiwan man, kulang-kulang na. At para kay Sian Bridgeton, na natikman ang rurok ng lutong karne bago ang pagbabawal, ang alaala ng lasa na iyon ay halos naging isang alamat. Sino nga ba ang makakapagbigay kasiyahan sa ganoong panlasa? Pero para kay Marquez, hindi ito basta problema. Kung ganun, hindi sapat na isang big plate chicken lang ang ihain, malamig pero may kumpiyansang wika ni Marquez. Big plate chicken pala ang tawag doon. Sagot ni Edwin na parang humanga. Pero kahit ganon, ilang beses ko nang tinangka na gayahin yan, lahat pumalpak. Napakasarap na ng lasa niyan, pero sinasabi mo, hindi pa rin sapat para kay Sian Bridgeton. Ewan ko sa kanya, sagot ni Marquez na kunot noo. Pero kung ganyan kapihikan ang bibisitang yan, mas mabuting maghanda ng mas maraming dekalibreng putahe. Napakunot ang noo ni Edwin. May iba ka pa bang alam na putahe ng manok? Saglit lang nag-isip si Marquez bago sinambit na para bang nagbibilang lang ng candy, meron, steamed chicken, wonton chicken, pepper sesame spicy chicken, shredded chicken, lotus leaf chicken, saliva chicken, wenchang chicken, white chicken. Hindi na nakagalaw si Edwin. Halos mabingi siya sa dami ng mga pangalang iyon, mga recipe na kahit minsan ay hindi pa niya naririnig. At ang paraan ng pagkakabanggit ni Marquez, parang naglalaro lang. Lumapit siya kay Marquez, halatang nanginginig sa kaba at pananabik. Ikaw, paano mo alam lahat ng yan? Huwag mong sabihin, hawak mo ang mga nawawalang sinaunang recipe. Tumahimik si Marquez, sumagi sa isip niya, baka mapansin ni Edwin na hindi talaga siya taga-mundong ito. Pero ang sumunod na sinabi nito ay nagpakalma sa kanya. Alam mo ba, patuloy ni Edwin, ngayon na tinanggal na ang ban sa karne at bumabalik na ang gininto ang panahon ng pagkain, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang mga recipe na yan. Ngumiti si Marquez, may bahid ng sikreto. Oo. Nakita ko na ang ilang sinaunang recipe, pero kayamanan ng pamilya yon at hindi basta pwedeng ipakita kan-inuman. Tumango si Edwin, bakas ang paggalang. Kung makikita ko lang muli ang kabuuan ng ating kulturang pangkulinarya, siguro isa yun sa pinakamagandang araw ng buhay ko. Darating din yang araw, sagot ni Marquez na may makahulugang tinig. Habang naglalakad sila, narating na nila ang tirahan ni Marquez. Doon, biglang nagtanong si Edwin, "Little brother, pwede bang bilhin ko ang isa sa mga recipe mo?" "Pwede naman," sagot ni Marquez, "pero may mungkahi ako, at ewan ko kung magugustuhan mo." "Ano yun?" Mabilis na yuzisa ni Edwin. "Hayaan mong ako ang magluto para kay Sian Bridgeton," sagot ni Marquez na may nakakalokong ngiti. Kung gourmet talaga siya, siguradong malakas ang gana. Hindi sapat ang isang putahe, kaya kung maghanda ng marangyang hapunang puro manok na magpapabalik sa kanya sa kabataan niya. Natigilan si Edwin. Isang binatilyo lang na nagbebenta ng kebab ang humahamon na palitan ng isang 5-star chef para mag-entertain sa isa sa pinakakilalang kritiko ng pagkain. Noong nakaraang linggo, tatawanan lang niya ito at aalis. Pero ngayong gabi, may kakaibang tiwala siyang nararamdaman. Kailangan ko yang idulog sa manager namin. Hindi kasi basta-basta yan, reputasyon ng The Westbridge Hotel ang nakataya. Walang problema, sagot ni Marquez. Bukas, pupunta ako sa hotel nyo para ipatikim sa manager mo ang isa sa mga putahe ko. Kapag hindi niya nagustuhan, kalimutan na natin tong usapan. May kumpiyansa sa bawat salita ni Marquez, kaya napilitan si Edwin na tumango. Sige, bukas ay papasundo kita. Pero bigla siyang natawa. Sandali, libre ba yan? Libre. Siyempre hindi. Ngumiti si Marquez ng may lihim na plano. Sa isip niya, kung magtagumpay ito, baka hindi na niya kailangang maghintay ng kalahating taon para makapagpatayo ng sarili niyang restoran. "Magkano ang singil mo?" tanong ni Edwin. "Bukas na natin pag-usapan. Kapag natikman mo na, saka natin ayusin ang presyo. Ngayon, nasa kanya ang kumpiyansa, at ang alas."